Okay, welcome back to our second quarter review for the part 3. For the part 3, again, uh, still it is about grade 10 SMAU, second quarter. For the part 3, we're going to answer some of the questions answerable by letters, and it is a multiple type of exam. Number 21. You are preparing to tack weld two steel plates. What should you check first before proceeding with the tack weld? Familiar na kayo sa tack, tama? Pag sinabing tack, ito yung pagdidikitin nyo yung mga bakal, iispatan nyo sa taas at sa baba. So anong gagawin mo? Anong dapat mo i-check? Una, A. Ensure the plates are aligned and the gap is correct for the weld. Check daw muna yung alignment ng dalawang bakal at yung gap or yung distance ng dalawang bakal na itatak mo bago mag-weld. Or letter B, begin tacking without checking the alignment. Itak mo na, spot mo na. Huwag mo na i-check yung alignment. Or letter C, increase the amperage to make the plates fit together. Taasan mo raw yung amperahe ng kuryente para mag-fit together yung bakal mo pag nag-weld ka or nagtaka. Or letter D, ignore the gap and proceed to welding. Huwag mo nang pansinin yung gap-gap na yan. Proceed to welding na daw. So, anong letter ang tamang sagot? Siyempre, A. Ensure that the plates are aligned. Dapat check mo pantay ba yan? Yung distance ng dalawang bakal. Di ba ang reference natin, yung non-coated part ng electrode E6013. O, tama na yung ganung gap sa dalawang plate metal na itatak natin. Next question. You notice that the workpieces are slightly misaligned before welding. Napansin mo, yung bakal na i-weld mo, medyo hindi pantay, hindi level. In short, misaligned. Ano ang gagawin mo to fix the issue? Para maayos ang gagawin mo. A. Use clamp or jigs to realign the workpiece before starting the weld. Gagamit ka ng clamp or jigs para maipantay, ma-realign. Or letter D, weld the pieces as they are to save time. I-weld mo na diretso para tipid sa oras. Kasi di ba sa klase natin 40 minutes lang? Hayaan na daw, weld na daw agad. Or letter C, try to align them by hand while welding. Okay? I-adjust mo na lang. I-align mo na lang daw gamit yung kamay mo using your bare hands. Or letter D, use a hammer to force the parts into alignment. Pupursahin mo na lang daw, gamit ka na lang daw ng martilyo para ma-align mo yung bakal na i-weld mo or itatak mo. Anong tamang sagot? Siyempre, A. Use clamp or jigs. Anong purpose nun? To realign the workpiece para pantay yan. Pag nagtaka na hindi pantay, sa next mo activity, pangit na rin. Sa root pass, mahirapan ka. Hot pass and capping, ganun din. Kasi hindi align sa umpisa pa lang. Kaya dapat i-align mo talaga. Next question. Before performing a tack weld on a joint, the gap between the workpiece seems inconsistent. Ano daw nangyari? Bago ka raw mag-tack ng joint, napansin mo yung gap sa pagitan ng mga bakal mo ay hindi pare-pareho. Merong malaking gap, merong manipis na gap, merong maliit, may malapad. In short, sa pag-weld pa, sa pag-grind mo pa lang, tabingi na. Or yung bakal mo hindi pantay. Kaya inconsistent yung gap. Anong gagawin mo ngayon? A. Adjust the gap to meet the specification before performing the tack weld. I-adjust mo na daw yung gap, yung pagitan, yung distansya bago ka mag-tack. Or letter B, itak mo na agad. Proceed with tacking. Ignore mo yung gap. Hayaan mo yan. Or letter C, use a larger electrode to compensate for the gap. Dahil nakita mo inconsistent, iba-iba yung gap, gamit ka na lang daw ng malaking electrode. Ano ba yung malaking electrode gamit natin sa shop? Di ba 70-18 lang naman? 70-18 ba ang gagamitin sa pagtak? Or letter D, use excessive heat to close the gap during the weld. Taasam na lang daw yung amperahe ng kuryente. Okay? Para daw mag-close yung gap habang nagwe-weld. So, anong gagawin mo? Anong tamang sagot? Siyempre, dapat i-adjust mo yung gap para ma-meet mo yung standard specification bago ka magsimula ng tack and then mag-weld. Next question. You are ready to perform a tack weld on a pipe. Ang itatak mo naman hindi na plate metal, kundi pipe na, tubo.
Anong correct procedure for checking fit up? Anong dapat mong gawin para tama yung pag-fit up mo? A. Ensure the pipe ends are square and the gap is uniform around the circumference. Check mo raw na yung tubo mo ay pa-square. O ibig sabihin, yung pagitan ng dalawang bakal na itatak mo ay uniform around the circumference. Pantay dapat. Letter B, ignore the alignment. Hayaan mo na yung alignment na yan ng pipe. Okay? Huwag na daw pansinin. Letter C, weld immediately without checking the alignment. Parang letter B din. Mag-weld na daw diretso kahit hindi na-check yung alignment ng dalawang ah, pipe na i-weld at itatak mo. Letter D, perform the tack weld without securing the pipe in the fixture. Mag-tack na daw kahit hindi mo na-secure na pwede pang gumalaw, umikot, or uh, ma-disalign yung tubo mo. Anong tamang sagot? Siyempre, ensure mo dapat muna yung pipe. Yung dulo ng pipe kung nakapantay ba yung gap around the circumference at kung maayos na ito bago ka mag-tack. Next, the workpiece are not aligned properly for the tack weld. Again, hindi daw naka-align ng maayos yung workpiece mo, yung bakal na i-weld mo. What is the best way to correct the alignment before welding? Anong best way? A. Use clamp to hold the workpiece in the correct position. Gamit ka ba ng clamp? Actually, marami tayong klase ng clamp. Okay? Or B. Ignore the misalignment. Proceed with welding. C. Adjust the workpiece while welding. D. Begin welding immediately. Kung napapansin natin, karamihan sa mga exercises question natin, more on preparation of weld metal. Kagaya ng ginagawa nyo mismo ngayon. So, anong gagawin mo? Letter D ba? Begin welding immediately? Simulan agad? C. Adjust mo muna yung workpiece? I-adjust mo raw habang nag-weld ka? Pag in-adjust mo habang nag-weld ka, mano-mano yon. Letter B, ignore the misalignment. Hayaan mo yung di pantay. Mag-weld ka na diretso. Or letter C, use clamp to hold the workpiece in the correct position. Siyempre, gamit ka ng clamp para ma-check mo yung correct position, ma-secure mo yung workpiece mo na nakatamang position at hindi gumagalaw. Next question. You are setting up a welding positioner to weld a horizontal pipe joint. Kanina, sa mga nakaraang tanong, vertical. Ngayon naman, horizontal position yung gagawin mo sa pipe joint. So ito ay medyo pang in situ na kasi pipe daw. So horizontal weld ang gagawin mo sa pipe, tubo. Anong dapat mo i-check bago gamitin ang welding positioner mo? A. Ensure the positioner is properly adjusted to rotate the pipe smoothly at the correct angle. Ensure mo raw yung positioner mo ay naka-properly adjusted sa rotate ng pipe mo. Okay? At tamang angle. Or letter B, set the positioner to its maximum speed for faster welding. I-set daw yung positioner sa maximum speed para mabilis ka raw makapag-weld, mabilis matapos. Letter C, focus sa itsura ng positioner instead sa function nito. Basta mukhang maganda, okay na. Kahit hindi akma yung position nito o yung function nito. Or letter D, use the positioner without adjusting it. Basta makagamit lang ng positioner kahit hindi na-adjust. Ang tamang sagot, syempre letter A. Use the positioner is properly adjusted to rotate the pipe smoothly at the correct angle. Number 27. You are tasked with setting up shield metal arc welding, also known SMAW, machine for steel fabrication job. Okay? Sa SMAW, ang gagawin mo ay steel fabrication job. Anong first step ng setup ang dapat mong tingnan? What is the first step in the setup process? A. Select the appropriate electrode based on the material type. B. Set the welding current based on the material thickness. C. Check the power supply for the machine. D. Position the workpiece securely in place. Sa A, piliin daw yung tamang electrode base sa klase ng material na i-weld mo. Letter B naman, iset mo yung machine, yung kuryente ng machine base sa kapal ng bakal na i-weld mo. Okay? Or letter C, i-check mo yung power supply ng machine.
Power supply, pinagmumulan ng kuryente. Okay? Letter D, position the workpiece securely in place. Actually, lahat yan tama. Pero ang tanong kasi, first step in the setup process, ano yung una na step na gagawin sa pag-setup? Kasi ikaw ay SMAW, okay? SMAW machine ang gagamitin mo at ikaw ay magpa-fabricate ng bakal. Anong first step? So again, lahat yan ay tama. Pero ano yung una? Siyempre, check mo muna yung power supply ng machine. Kung meron bang source ng power na pwedeng magamit. And then kung nagana ba, kung wala bang problema sa wiring. Kung meron bang circuit breaker. Okay? Kung functional yung machine na gagamitin. Next question. You need to set up the SMAW machine for a job involving mild steel. Medyo makapal, mild. The job requires welding with 3.2 millimeter electrode. So dahil mild steel ang gagamitin mo, okay, ang i-weld mo, kailangan dito electrode na may sukat na 3.2 millimeter. What should you do to ensure the machine is properly set up? Paano mo ma-ensure na nakaset up ng tama, ng ayos yung welding machine? A. Set the machine to a low amperage setting to prevent overheating. Okay? Iset mo na daw yung machine sa mababang amperahe para maiwasan daw ang overheating. Tandaan, mild steel ang i-weld mo, medyo makapal. At 3.2 millimeter ang electrode na kailangan. Or B, set the amperage based on the electrode type and material thickness, approximately 130 to 150 ampere for 3.2 millimeter. Iset mo raw yung amperahe ng machine base sa type ng electrode at kapal ng bakal na i-weld. At usually, approximately ito na nagre-range from 130 to 150 ampere para sa 3.2 millimeter diameter ng electrode. Or letter C, set the amperage to the highest setting to ensure maximum penetration. O, para daw mas secure mo yung penetration, iseset mo raw yung machine sa higher amperage. Tataasan mo na agad yung amperahe. Or letter D, set the voltage to the lowest level to avoid excess. Ay, nailabas ko na tuloy yung tamang sagot. Letter B. Set the amperage based sa type ng electrode at kapal ng bakal na gagamitin. At dahil 3.2 millimeter yung electrode, ito ay usually 130 to 150 ampere. Next question. You are setting up SMAW machine again. Pero this time for horizontal welding position. Tayo ay SMAW, tama? Shielded metal arc welding. Then, ang gagawin mo, set up ka ng machine ng SMAW for horizontal position. Anong next step after setting the welding machine? Nung naset mo na yung welding machine, naset mo na yung machine sa tamang amperahe. Ano yung next step? A, attach work lamp to the workpiece. B, check the shielding gas flow settings. C, secure the welding torch in place. Or D, attach the electrode holder to the welding bead. Nagawa mo na, maset yung welding machine sa tamang amperahe. Anong next step? Siyempre, attach mo na yung work clamp to the workpiece. Kasi pag yung work clamp mo or yung ground clamp mo hindi naka-attach doon sa base metal, hindi yan mag-i-spark. Hindi ka makakapag-weld. Magtataka ka, sira ba yung machine? Wala bang kuryente? Brownout ba? Ba't ayaw? Kasi hindi naka-attach yung work clamp sa base metal or workpiece. Okay, last question. While setting up your small machine, habang nagsiset up ka, napansin mo na yung power cord insulation is damaged. Nabalatan na yung wire mo. O yung wire na sinasaksak sa kuryente, sinasaksak sa utility, sinasaksak sa saksakan, in short, sa power source. Nakita mo may damage, nabalatan, or putol. Anong correct action na dapat mong gawin? A. Proceed with the setup but monitor the cord closely during use. Magpatuloy na lang daw sa pag-setup. Check mo na lang daw yung cord kung maayos habang ginagamit mo. Or letter B, replace, palitan, or ayusin mo na agad yung damaged power cord. Yung wire, palitan, ayusin mo na daw immediately para maiwasan yung any electrical hazard, yung any accident. Makuryente, sumabog, ma-short circuit, mga ganun, maiwasan. Or letter C, gamit ka ng different extension cord to bypass the damaged one. Maggamit daw na another extension para daw maiwasan yung sira. Letter D, continue with the setup, use the machine without the power cord.
tuloy mo na lang daw yung pag-setup ng machine without power cord. Siyempre, hindi yun gagana pag without power cord. So, ano kayang tamang sagot? Siyempre, replace or repair the damaged power cord para maiwasan yung aksidente. Okay, dyan nagtatapos yung ating review for the part 2 ng ating second quarter exam.